Mga kababayan, mabuhay, mabuhay. Ba't ganun? Wala. Ako si Lan ng hashtag Walk with Lan. O sa bagong panahon na ito, ang inyong tagapaghatid ng katotohanan sa pamamagitan ng screen. Ngayon, sa gitna ng mga viral video at social media circus, may isang kwento na parang pelikula. Pero totoong buhay si Vitaly Dorovetsky, ang Russian vlogger na nakilala sa kanyang mga prank na mas malala pa sa tula ni Balagtas na Florante at Laura. Puno ng drama at kaguluhan na kapag video siya sa loob ng kulungan sa Pilipinas. Oo sa loob ng selda, habang nakadetain, paano nangyari ito? At bakit ito nagiging usapan? Dahil sa algorithm ng YouTube at social media na mas addict pa sa kape sa umaga. Ito ang mga nagpapalaki ng mga ganitong kwento. Pero teka, mga kabataan at OFWs, ito'y hindi lang chismis. Ito nagpapalaki ng mga ganitong kwento. Pero teka, mga kabataan at OFWs, ito'y hindi lang chismis, it's a lesson of truth, on truth, justice, and how to break the system. Bago tayo mag-deep dive, hit that subscribe button sa hashtag WalkWithLan at like na rin natin para ma-push ang algorithm ang katotohanan. Mga kawok sa Pilipinas, United States, Canada, Australia, United Kingdom, Hong Kong, United Arab Emirates, Denmark, Japan at Italy. Shoutout sa inyo. Kayo ang backbone ng laban na ito. Una, kilalanin natin si Vitaly Dorovetsky, isang Russian-American YouTuber. Ipinanganak noong 1992 na sumikat sa mga prank video na mas matapang pa sa isang politikong nangangako ng pagbabago. Mula sa simpleng jokes hanggang sa mga stunt na nagpapahamak sa sarili tulad ng pag-akyat sa Hollywood sign o pag-crash sa NBA Finals. Pero noong April 2025, dumating siya sa Pilipinas at doon nagsimula ang kanyang Philippine Nightmare. Sabi niya sa Bonifacio Global City, nag-livestream siya sa Kick platform, harassing people. Ninakaw ang motorsiklo ng security guard, paulit-ulit na kinuha ang cup, ninakaw pa ang electric fan mula sa restaurant at dinala sa hotel. At ang pinaka-worst, nag-threaten pa ng robbery sa isang babae. Unjust vexation, SEP, 3 counts, arestado siya sa Pasay at nakadetain ng halos 9 na buwan mula April 2025 hanggang January 17, 2026 bago i-deport sa Russia. Factual ito base sa reports mula ABS-CBN, Inquirer at Bureau of Immigration statements. Parang siya ay turista na akala niya ang Pilipinas ay kanyang personal prank zone. Tulad ng mga kolonyal na dayuhan noon na iniisip tayong mga Pinoy ay extra lang sa kanilang adventure. Pero teka, mga kabataan, ito'y reminder. Sa social media age, ang prank ay hindi na joke. It's a crime if it crosses lines. At para sa mga OFWs nyo sa UAE o Hong Kong, alam nyo ang hirap ng pagiging dayuhan. Respeto muna. Respeto muna. Okay, ngayon ang main event. Paano nakapag-video si Vitaly sa loob ng kulungan? Ayon sa Palas, 3 BI officials ang sinibak dahil dito. Nag-post siya ng photos at videos sa X, dating Twitter, showing his cramped cell sa Bagong Diwa, Taguig. Rats, cockroaches, 35 degrees Celsius heat. Sabi niya, nightmare. Spent 91 days in isolation. Pretended to pass out for water. Pero paano niya nakuha ang phone or camera? Accusations of special treatment. Siguro may lagay of favoritism. Philippine justice system parang sari-sari store. May special price para sa may pera o fame. Pero factual ang Bureau of Immigration Warden Facility ay hindi strict prison tulad ng New Bilibid. It's for immigration detainees still. Rules are rules. No gadgets. Ito'y nagpapakita ng loophole sa system mga kababayan sa US at Canada. Compare nyo sa inyong jails, mas high-tech pero dito human error pa rin At para sa mga kabataan, ito'y lesson on privilege. Si Vitaly bilang white foreigner got to vlog his suffering while many Pinoys rot in silence. Parang algorithm it favors the sensational, hindi ang silent sufferers.
Shoutout sa mga viewers sa Australia at UK. Kayo na nasa first world, see how third world grit builds character. Sabi ni Vitaly, it tried to break me but built me. Subscribe na mga kawok para more deep dives like this. Okay, bakit sumikat si Vitaly? Dahil sa algorithm. YouTube at social media algorithms consider what you watch, what you skip, watch time, likes, dislikes, not interested, feedback at satisfaction survey. Ito'y machine na nagpapalaki ng controversy para sa engagement. Si Vitaly, his pranks harass Filipinos, stealing, threatening, yet viral. Parang politiko na mas sumisikat sa iskandalo kaysa sa gawa. Ito'y neo-colonialism in digital form. Foreign vloggers treat Philippines as exotic backdrop for content, disregarding dignity para sa mga OFWs sa Japan at Italy. Alam nyo ang racism abroad. Dito naman, tayo ang host, pero abuse. His arrest sparked public outrage. Even President reacted. Pero after deportation, he's back streaming on Kick, claiming glory to God. Algorithms break truth by promoting lies or sensationalism. To break it, watch critical content like this. Engage fully. Subscribe to channels like #WalkWithLan na nagpropromote ng katotohanan. Mga kabataan, gamitin nyo ang tech for good, Hindi para sa prank na nagpapahirap. No? Shoutout sa Denmark at Hong Kong viewers. Kayo na nasa cold climates, feel the heat of Philippine justice. Ngayon, pag-usapan natin ang algorithm. Ito ang lihim na hari ng YouTube. Base sa factors, what they watch, viral pranks like Vitaly's. What they don't, boring facts. Watch time, longer is better push. Likes, dislikes, not interested feedback at surveys. Parang matchmaking app. It pairs you with drama para addicted ka. Pero to break it, para sa mga kabataan at OFWs, ito ang tips. Watch full videos on truths like this. Like and comment thoughtfully. Avoid skipping to train it for quality. Vitaly's prison vlog got views because it's shocking, but it distorts reality. Sa Pilipinas, maraming detainees na walang boses, unlike him na may followers. Anong mas viral, katotohanan o kasinungalingan? Comment down below at subscribe na sa #WalkWithLan channel membership para sa exclusive content na nagpupush back sa algorithm. Shoutout sa UAE at Pilipinas. Kayo na nasa gitna ng disyerto o traffic, stay strong. Kaya para sa target audience natin, mga OFWs, kayo na nasa abroad, alam ninyo ang homesickness at injustice. Si Vitaly, he complained of Philippine jail, but many Pinoys endure wars overseas. Parang siya'y turista sa hell. Pero tayo yung residente Sa mga kabataan sa TikTok generation, huwag maging Vitaly. Create content na uplifting. Bureau of Immigration sack officials for his vlogs, showing accountability. Algorithms favor foreign narratives over local to fight. Build community, subscribe, share. #WalkWithLan. Shoutout sa Canada, Australia, UK. Kayo na may snow, kami may init na laban. Okay, Vitaly's story is a mirror on entitlement, justice gaps, and algorithm power. Parang telenovela pero walang happy ending for dignity. Break the algo by engaging here. Mga kawok, salamat sa pagtitiis sa mga ilang minuto na ito. Subscribe na sa #WalkWithLan. Join membership para sa more. Shoutout ulit Pilipinas, US, Canada, Australia, UK, Hong Kong, UAE, Denmark, Japan, Italy. Kayo ang heroes. I-like, i-share, i-comment. Ano ang susunod na topic? #laban para sa katotohanan. #WalkWithLan. Mabuhay ang Pilipinas.